Hi, Nash here. So, ngayon makasama naman natin ulit si Coach Zal. Hihingi tayo ng advice para dun sa mga taong nahihirapan sa kanilang negosyo o trabaho. So, Coach, ano yung ma-advise mo dun sa mga taong nahihirapan sa kanilang negosyo o trabaho? So, kapag ikaw nahihirapan ka ngayon, there are two things, lalo na kung sa negosyo man yan or sa trabaho. The first one is you're learning new skills. Talaga mahirap yan kasi learning new skills, sabi nga, yung neuroplasticity, talagang nag-a-adjust pa tayo. Lalo na if you wanted to learn new skills, matagal yan at mahirap. Second, if you are building your character. Kasi yan yung isa sa mga formula for success right now is character building. So ano yung mga pwede mong matutunan dyan? First is yung determination. Ano yung matututunan mo sa determination? Ano muna yung determination? Determination is doing it despite it's difficult. Talagang tatrabahuin mo siya kahit na mahirap. And you will do it until matapos mo ang isang task. Second, delaying of gratification. Napakaganda niyan yung delaying of gratification. How do I define it? It's like your pain today is your tomorrow's power. So, kung ano yung sinasakripisyo mo ngayon or ano yung pinaghihirapan mo ngayon, magiging ano mo yan, magiging power mo yan, magiging baon mo yan, or magiging strength mo yan in the future. So, i-embrace mo yung pain na na-experience mo. And the third one is discipline. Kasi ang disiplina na yan, talaga mahirap. Alam mo yung disiplina, yung kahit yung paulit-ulit, yung parang katulad sa sundalo, yung left and right, di ba? Paulit-ulit lang yan, taon yan, pero there's a discipline you get to follow. Ako, ang isa sa mga bagay na natutunan ko or lesson dyan sa disiplina is yung obedience. Yes. Yung sumusunod ka kung ano yung tama. Kasi minsan talaga may katigasan tayo ng ulo. Okay. So, yan yung mga bagay na na-experience mo. Second, ako tawag ko dyan is lahat ng pain na na-experience natin, temporary lang yan. Ako natutunan ko to kay Tom Hanks. Sabi niya, this too shall pass. Ibig sabihin nito, kung ano yung hirap mo ngayon, hindi yan magtatagal. Lalagpas din yan. Kahit din yung saya, this too shall pass. Kung ano yung saya mo ngayon, lalagpas din yan. Makakapalit din yan, lungkot din. So, mas maganda na yung unahin mo yung hirap para kapalit sarap. Sabi nga, pay now, play later. Yes. And the last one, kaya nagtatagal or maraming bumibigay sa painful experiences is either sa work or sa business kasi wala kang vision or wala kang direction. Ito one of my favorite is vision gives purpose to your pain. So kung ano yung hirap mo ngayon, basta meron kang vision, meron kang direction, you'll be able to kumbaga endure, yung kaya mong tiisin ang hirap. Kasi lalo na kung may roadmap ka. Kumbaga pag sinabi nating roadmap, hindi naman lahat maganda yung daan. Minsan dadaan ka sa lubak-lubak, dadaan ka sa hirap, minsan pa nga mayroon pang parang parang dadaling ka sa ibang daan para makarating ka pa rin doon sa patutunguhan mo. And yung tinatawag nilang reroute. So, minsan i-reroute ka or dadaling ka sa daan na minsan mas mahirap pero yun yung mas maiksi. So, anong pipiliin mo? Yung magandang daan, napakatagal? Or yung mahirap pero maiksi? But it develops your character. Now, bakit importante yan? Kasi as you go for success, talagang maraming challenges, lalo na if you go to more things in life. Kasi kung dati gusto mo lang makakit ka lang sa isang bundok, pero pagdating mo doon meron naman mas mataas na bundok ibig sabihin mas mataas na responsibility. So kung ano yung experiences mo ngayon, yung hirap mo, ang importante doon meron kang vision. You have to see yourself in the perfect end result. Kasi pag nakita mo na yung sarili mo dun sa perfect end result, I guarantee you kung ano yung hirap mo ngayon, kaya mo siyang tiisin. At mas lalo kang na-excite kung ano man yung mga hirap na dinadaanan mo. So ako, suggestion ko sa inyo, if you are experiencing now yung hirap mo sa trabaho, hirap mo sa negosyo, congratulations, which means you are one step forward to your success.
Yun. Thank you, Coach Zal. I hope you learn a lot and see you the next week.